Hindi diretsyong sinagot ng palasyo kung bakit hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa Cebu. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Angela, maaaring mawala ang tiwala ng Pangulo. Iyan ang sagot ng palasyo sa gitna ng ilang beses ng hindi pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kay Congresswoman Camille Villar sa mga nagdaang campaign rally. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maaaring mawala ang tiwala ng Pangulo kung merong hindi makatutugon sa mga kwalifikasyon na hinahanap nito. Kabilang daw dyan ang pagtitiyak na tapat sa gobyerno at hindi sariling interes ang inuuna ng isang kandidato. Pero sa kabila niyan, nilinaw naman ni Castro na tanging si PBBM lang ang nakaalam ng dahilan kung bakit hindi niya binabanggit ang pangalan ni Villar. Wala raw siyang ideya kung ano ang damdamin ng Pangulo rito. Sa campaign rally sa Batangas nitong weekend at sa One Cebu People's Rally nitong Lunes, hindi na binanggit ni PBBM sina Villar at Presidential Sister Amy Marcos sa mga ine-endorso ng alyansa. Kasunod yan na naging pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kina Villar at Marcos. Kasabay nito, muli namang bumwelta ang Malacanang sa pahayag ni VP Sara na kailangan panagutin si BBBM dahil saan niya ipagsuko at pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Castro, hindi pagsuko sa soberanya ang ginawa ng Pangulo kundi pagsuko sa isang akusado. Naaayon din niya sa batas ang ginawa ng administrasyon. Tiniyak din ni Castro na tatalima ang mga opisyal ng pamahalaan sa utos ng Office of the Ombudsman na magsumite ng counter-affidavit kaugnay ng pagpapaaresto kay FPRRD. Kabilang sa pinasasagot sina Justice Secretary Boying Remulla, CIDG Director Nicolas Torre III, PNP Chief Romel Francisco Marbil, Interior Secretary John Vic Remulla at Special Envoy on Transnational Crimes Marcus Lacanilao. Angela, binagyan din ni Castro na malinaw ang utos ng Pangulo na sumunod sa batas. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.